Naglabas naman ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa 11 pa. Kaugnay po ito sa umano'y koneksyon nila sa Lucky South 99, ang Pogo Hub na ni-raid sa Porac, Pampanga noong Hunyo. Minabuti po ng DOJ na mag-issue ng ILBO para matimbrihan sila kung babiyahe ang mga ito. Sa impormasyon kasing nakuha nila, nakalabas na ng bansa si Cassandra Leong na authorized representative ng Lucky South 99. Handa naman daw si Roque na harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Tinawag niya ring political witch hunt ang pagkakasama niya sa Lookout Bulletin. Itinanggi naman ng DOJ na political harassment ang inilabas nilang ILBO. Inaprubahan naman ng Comelec and Bank ang rekomendasyon para sa magsasampa ng misrepresentation case laban kay suspended Bamban Mayor Alice Go. Kabilang daw sa ebidensya ang pagkakatugma ng fingerprints ni Mayor Go sa Chinese si Go Waping na nakuha mula sa voters registration ng alkalde. Pinasisimula na po ng Comelec and Bank ang preliminary investigation kung saan ipapasabina at bibigyan ng pagkakataon si Go na magsumite ng kanyang counter affidavit. Tinutularan ngayon ng isang paaralan sa Masbate na halos tadtarin na po ng mga istrukturang gawa ng Eco Bricks ang kanilang campus. Para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Sa panahon ngayon, talamak na ang mga problemang may kinalaman sa maling pagtatapon ng basura. Kaya naman ang isang paaralan sa Masbate, binigyan ng ibang kahulugan ang reduce, reuse, at recycle. Para maiwasan ang pakalat-kalat ng mga basura sa paligid, kinuha ng Monreal National High School sa Masbate ang mga plastic wrappers at sinisiksik ang mga ito sa bote para maging eco bricks. Simula taong 2019, nagsisilbi itong alternative sa buhangin, hollow blocks o bato para sa flooring o iba pang construction na kakailanganin. Iwas gastos na, nakakatulong pa kay Mother Earth. Na instead na ilalagay sa dumping site or sa trash bin, direkta nang linalagay ng mga estudyante sa 1.5 liter Coke bottle yung kanilang mga plastic waste. Benchmark na po siya sa local government unit ng Monreal. Without Eco Bricks, during payday, yung mga empleyado po hindi nakakasweldo. Kaya yung mga nagbabasura, yung nangangalakal, gumagawa na rin sila po. Kaya binibenta nila doon sa mga empleyado. Sa loob ng 5 taon, halos 70,000 eco-bricks na ang nagawa nila. Kaya mula sa flagpole, landscapes, stage at temporary learning spaces nila, lahat gawa na sa eco-bricks. May quality control naman na sinisigurong compact at pasok sa standards ang tibay nito. At sa ibang bahagi pa ng Masbate, tulad ng Municipality of San Fernando, Masbate, may bigas pa na binibigay sa mga magpa-participate sa eco initiative na ito. Umani ng recognition mula sa iba't ibang asosasyon ang commitment na ito. Kaya sila mismo isinusulong na gayahin sila ng iba pang mga lugar sa bansa. Sa mga local government unit, sana po sila yung mag-initiate. Makita po nila yung kahalaga ng eco-bricking kasi nung bumanga po sa Manila, sabi ko, grabing basura. So sana yung mga waste segregation natin mai-implement ng maayos para maging maganda din ang ating kalikasan. Kay inang kalikasan tayo umaasa para sa resources. Pero may responsibilidad itong kaakibat na dapat natin itong pangalagaan at isustain bago maging huli ang lahat. Mobile Journal, Merymon Reyes po, hatid ang muka ng balita.